Hello, hello, hello! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At dahil nandito na naman tayo sa ating 20% program, sasamahan tayo ni Father Joe Vidamoriu sa ating pag-inom ng mainit na tsaa. Let us praise the Lord. And give. Salamat sa Diyos kasi nakabalik sa atin si Father Joe Vidamoriu at magpapatuloy ang ating magandang kwentuhan at napakaganda ng kanyang mga naibahagi sa atin last Monday. Ramdam na ramdam, sinabi niya that hope is not a concept or an idea but rather it is an experience na talagang namang na-fulfill. So Father Joe, yan ang aking unang itatanong sa iyo. On the day of your ordination, talagang nagpista ang buong kabarangay mo at kabayan sa Davao. Opo, ako'y naordinahan noong January 17, 1993 at ito'y ginanap sa Davao City, specifically Sacred Heart Parish, Barrio Obrero, Davao City. At ako'y naordinahan ng araw na yon by Jaime Cardinal Sin, na siyang founder ng Lorenzo Mission Institute at Lorenzo Ruiz Mission Society. Father, sabi mo nagsimula kayong 5 kay Father Su, Monsignor Su. Lahat ba yung 5 naging pare? Tatlo sa amin ang nagpatuloy at 2 lang sa amin din ang nanatili dito sa aming samahan, Lorenzo Ruiz Mission Society. Yung isa, naordinahan as priest at siya ngayon ay kasalukuyang naka-assign po sa Toronto, Canada. So at least maganda pa rin nga na yun, na-fulfill pa din yung bukasyon at yung dalawa, ibang bukasyon naman ang na-pursue nila. Opo, So, opo. yung dalawa po kayo sa LMI. Opo. Sino po yung isa? Ngayon ay kasama ko si Monsignor Esteban Lo, Father or Monsignor Bong Lo na kasalukuyan na a-assign ngayon sa Binondo Church. Ayan, so talagang Filipino-Chinese community talaga ang kanyang flock doon. So Father, ikaw naman, marami kang naging assignment nung naging pari ka na. Kasi mahaba-haba kung since 1993, 2025 na tayo ngayon. Marami ka nang naging karanasan. Ang alam ko, mahabang panahon, naging rektor ng iyong seminaryo. So ano yung pakiramdam na yon? Nabiruin mo para kang kasama sa semento na itinayo sa seminary, tapos eto ka na, naging rector ka during that time. Anong naranasan mo doon, Father? Opo, ang nagiging karanasan ko dito sa pagiging deacon, unang-una, ako'y na-assign sa Taiwan for 6 months at ako'y na-recall after that mission dahil ako'y maordinahang pare. No, ako'y naordinahang So, Father, pare. teka muna, hindi ka pa pala pare, nag-mission ka na kaagad. Opo. Na, talagang obedience ka. Opo. Pinadala ako hanggang sa Taiwan for an experience of mission. Yun ang purpose doon. At nang umuwi ako dito, after 6 months, ako'y naordinahan as priest. And agad-agad, ako'y inassign sa Bacolod, sa St. John Institute. At after 2 months, ako'y pinadala sa Davao for 1 year and 7 months. And after that, I was sent to Rome to study missiology. I took the doctorate in missiology in 5 years' time. And after that, ibinalik ako dito sa seminaryo to be a professor. And I was assigned as vice rector simultaneously as teaching also. Then, after ilang years, ako'y naging dean of seminarians. And then at the same time also doing some procuration work. At the same time also, I was a professor sa missiology dito ng San Carlos. Then ako'y na-appoint as rector ng seminary. But before that, I was also the chaplain of Mega Mall for 4.5 years. Yan yung mga namamasyal sa lolos and lolas natin. Yun na naging area ni Father. Opo, nung mapapansin nyo, Mega Mall dati, doon kami nagmimisa sa maliit na chapel
At nung inilipat ng may-ari na sa malaking chapel, ako na po yung tagapangasiwa ng Mega Mall mission na yon. So, for only 4.5 years. Then, of course, I was director. And then, focus ko yung pangangalaga sa mga may bukasyon, lalo-lalo na yung nagnanais na maging missionary, no? And after that, ako'y na-appoint nila at nahalal na bilang superior ng Lorenzo Ruiz Mission Society for 6 years. At ngayon ay ako'y na-appoint bilang director ng orientation year, yung tinatawag nating pastoral year. So Father, ang hirap ng buhay ninyo, no? So hindi siya career. Ibig sabihin, hindi siya yung paangat. Ibig sabihin talagang grounded, kahit saan pwede ka talagang dalhin sa iyong pagmimisyon. Pero ang nahihirapan lang doon ay yung pag-iiba ng responsibilidad na iyong pinangangalagaan. Pero it's not about titles, no Father? Kasi naabot mo na lahat yung mataas na title eh. Wala nang aangat pang title doon, Ayun Father. nga, babalikan natin yung sinabi natin last week, di ba? Priesthood is the love of the heart of Jesus. No? It's Amen. not about profession. It's not about my own will. It's not about my own plans. It is the plan of the Lord. No? Siya mismo ang tumawag sa akin, siya mismo ang nagpaplano para sa akin, siya yung aking dapat sundin. So Father, hiramin ko naman yung kay Pope Francis tungkol din dyan sa bokasyon. Sabi niya, vocation is not just about choosing this or that way of life or devoting one's life to a certain ministry or being attracted by the charism of a religious family, movement, or ecclesial community. It is about making God's dream come true. The great vision of fraternity that Jesus cherished when He prayed to the Father that they may all be one. So ang ganda naman, Father, nung ikaw pala'y naging pare, ang na-fulfill mong pangarap ng Diyos para sa iyo. Totoo po yan. Ito yung tinatawag na Missio Dei. It's the mission of God. It's not our mission. Kaya dati, alam niyo po, wala akong kaamor-amor diyan sa pagtuturo. Ngayon, ako inilagay na dito. Ito na yung aking buhay ay parang a vocation within a vocation. No? At 25 years na po ako nagtuturo doon sa San Carlos. No? Hindi ko kalain na maging professor ako. Never thought in my life that I would be a professor. But God has led me to a particular vocation within a vocation. Yun yan, tama yung sinasabi niyo. Sabi po ni Pope Francis, it's not what they choose, but what God chooses for you. Amen. So, Father, yung pag-aaral mo, nandun ka sa Roma, nag-aral ka na missiology, yun ba, liking mo ba yun? O sumunod ka na sila ang nangarap no na kailan may missiologist ang LMI? Aking choice of prerogative ko yun to choose what I would desire. But to obey, to go to Rome was not my desire. No? Ang desire po ni Cardinal Senyo na ako'y pinadala. At alam niyo po, napakahirap po doon dahil you have to learn a new language. No? And you have to study the language. Kaya naalala ko yung unang klase ko nung pumasok po ako, nung pinaaral ako ng missiology. No? Ito yung first course. It was all in Italian. No? And naalala ko yung first day. No? I listened to everything but understood nothing. Ganon po ang buhay doon. So, Father, expert ka sa Bisaya, expert ka sa Chinese. Paano naman to ngayon? Inaral mo pala talaga ang Italian. Ay, hindi ka papasa doon pag hindi ka marunong mag-Italian, at least to understand Italian. Kaya padating na yung mga examen, yung mga pagsusulit. Kaya kailangan marunong kang mag-Italian. Grabe, Father, by the grace of God, no? Kailangan talaga yung power ng brain mo, alive na alive talaga.
Kaya ngayon, nakakalimutan ko na yung mga Italian. Yung sinasabi na dimenticato tutto, no? I forgot everything. So, that's my experience, no? Really, kung ano yung gusto ni Lord, talaga masaya ka doon, no? Whatever God wants. Kung aking pili yun, it's my choice, maaaring I will not be happy, no? Kasi it's my choice. But if it's God's choice, siya mismo ang magbibigay ng kaukulang biyaya para ikaw maging masaya. At so far sa aking pagtuturo, no, I'm entering the 26th year of teaching. I'm happy. Kahit hindi ito ang aking pangarap at the very, very start. The Lord has His own way of dealing with me. So Father, parang forever nasa forming ka, no? Yung forming community, parang nandoon ka talaga. So Father, merong statistics, no, galing ito sa Vatican data. Sabi, there are currently 407,730 priests worldwide, including mga diocesan and religious priests. Pero sa Pilipinas daw, sabi ni ito ng UST Central Seminary, one priest caters to around 7,000 to 9,000 Catholics. So sa Pilipinas lang yan, Father. Kasi ibig sabihin, marami pa tayong pare na Pilipino. Ganun po ba yun? Sa realidad natin ngayon, maaaring naramdaman pa natin yung presensya ng mga pare. But kung patuloy ito magde-decline ang pumapasok sa seminaryo, ay maramdaman natin in a few years time, mga 10 to 15 years na kulang na ang mga pare para alagaan ang ating mga sambayanan, mga communities na po natin. So Father, would you agree, in-identify nila ano daw yung mga factors for the decline in vocation? Young people today are so exposed to the secular world, travel, internet, and social media. Totoo po yan kasi pag sinabi mong exposed to the secular world, marami na pong choices eh. If we go back to the 1970s, 60s, or 80s, kokonti pa lang yung option of the choice for one's future. Ngayon, ang dami ng choices. The communication world na ngayon, they present to us the varied choices that you can do because the communication now had brought us to shrinked village na ngayon, that the world is not only far-reaching but something that's just before you. Kaya yung choice ngayon, pag sinabi nating example, no? Pag sinabi nating business, there's so many kinds of business na ngayon. May low scale, may high scale, may medium. So in other words, maraming choices na ngayon. So ang pagpapare sometimes is delayed or hindi pinapansin na choice, no? It's not one of the major choices. Kaya there's a decline of at saka yung world natin ngayon, ano, nagtataasan yung mga buildings, no? Yung mga daan, hindi katulad ng dati na natatanaw mo pa yung kapilya, nakikita mo pa yung tuktok ng simbahan na nandun yung crucifix. Laging siya yung pinakamataas eh. Opo, yung simbahan. Kaya pag may problema, titingin lang doon, nakikita mo na yung cross, you make the sign of the cross. Yes. Ngayon, wala ka na nakikitang gano'n. Mas nangingibabaw pa yung mga building. So, isa na yun sa mga nawawala sa atin. Tandaan natin, very visual tayo. O kung hindi natin malimit na nakikita mga bagay na yon, yung mga bagay spiritual, ganun din yung effect sa atin. Unti-unting nawawalan yung spiritual na bagay sa atin, yung bahagi sa atin. Kaya, sino pa bang makapag-iisip ng pagpapare? So Father, ano kaya mako-contribute ng lolos and lolas, titos and titas dyan? Paano kaya, in our little way, paano kaya makakatulong dun sa awareness ng bokasyon? Oo. Alam niyo po, mayroong encyclical po si Pope Benedict the 15th rather, sorry. Pope Benedict the 15th. Sumulat siya in 1919 after the First World War. Ang sabi niya sa kanyang sulat o liham, sabi niya, may tatlong paraan tayo paano makakatulong tayo sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng bokasyon sa pagpapare. Unang-una, sabi niya, magdasal tayo.
we pray for more vocations. There's nothing impossible with God. At ito'y hango din sa sinabi ni Jesus, no? Pray to the master of the harvest to send more laborers into the harvest. Pangalawa is not only to pray, but also to contribute our resources, no? Our resources. Yung material resources natin, no? Very important yun eh. Yung prayer naman, nandun yung itinatag niyang yung apostolado ng panalangin, the apostleship of prayer that is linked to mission. At sabi niya, kaakibat doon ay yung material din na bagay. At yung pangatlo, sabi niya, we promote also vocations by being an example also to the children. Kaya ito yung aking pakiusap sa ating mga lolas, mga lolos. No? Pag may mga apo tayo na gustong magpare, huwag nating pigilan. Let us be examples of promoting vocations. Let us be a family that cares for other families by having a priest coming from the family to bless other families. And that is where we are blessed also, because whatever we give, we also shall receive. So Father, ang ganda naman. Ibig sabihin, meron pang malaking role na pwedeng gampanan ang ating aging community through prayer. Sabi mo nga, no? Tapos yung i-expose na natin itong mga maliliit, the little ones, by witnessing. Yung sinasama talaga sa simbahan, wag magsawa, lolos and lolas, mag-remind, no, na araw ng linggo, magsimba tayo, wag nang online, puntahan talaga, bitbitin talaga kahit na minsan niyayaya kayo, pero lola afterwards mag-Jollibee, okay na rin tayo doon, di ba? At least nandun sila, sabi mo, visual, nakikita, nararamdaman, so nai-ingrain yan sa kanilang memory talaga. Tapos yung contribution, Father, kasi di ba Father, mahal din kasi ang nagagastos natin sa pagpapaaral, kasi natutulog sila, kumakain sila. Di ba may mga needs may seminary needs. So, ang lolos and lolas, baka you might not be aware of it, pwede palang mag-donate, pwede mag-contribute, di ba? Kung marami ka namang resources, kasi marami rin, Father, no, gusto nila magpare, pero kulang din sa financial aspect. So, doon din po tayo pwedeng makatulong sa kanila. Ngayon po, kumusta naman sa LMI? Marami pa po ba tayong seminarista? Noong ako'y nasa administration ng seminaryo, napansin ko yung gradual growth ng number of vocations. Maraming nag-a-apply, maraming gustong maging pare. Kaya lang, of course, hindi lahat ang pwede. Ibig sabihin doon, dadaan sila ng pagsusulit, na mayroong entrance exams, mayroon ding interviews, meron ding tinatawag nating psychological exams that would include also yung EQ at kailangan din ay makikita, i-evaluate din ang bawat isa. So hindi lahat ay lulusot dito sa pagpasok sa seminaryo. Ngunit nakikita namin na maraming nag-a-apply. There is a constant growth in growing awareness of the vocation. Kaya lang, after the pandemic, merong nosedive ng pag sinabi nating application of or number of applications for the priesthood. So, ibig sabihin pala naapektuhan din pala ang bokasyon nitong pandemya. Opo. Kasi napansin natin because of the problems of the pandemic, marami sa ating mga kabataan ay na-focus sila ngayon how to survive in the family. Kaya maraming pumasok sa trabaho, maraming naghanap ng trabaho. Yung inisip nilang magpare, parang isinatabi lang muna. And ang ginawa nila ay they focus on careers. So, I think based sa mga naririnig ko sa mga interview o tinatanong ko informally itong mga ito, sabi nila siguro after 10 years siguro sa trabaho or 7 years, pag may stable na yung aking pamilya, ganon, siguro makatulong ko yung mama at papa.
siguro saka ko na lang siguro isipin yung pagpapare. So in other words, in a later date pa. So anyway, Father, there is hope in the heart of vocation, no? So nag-backseat lang, pero we continue to hope, no, na maisaayos lang nila yung buhay, babalik sila sa panawagan ng Diyos para ma-fulfill nila yung dream come true ng Diyos para sa kanila. So Father, balikan naman natin yung mga panahon mo na nakita mo rin ang lay force. Kasi Lolos and Lolas, 40th year po ng lay force, ha? At si Father Joyu ay bahagi nun. Kasi nauna siya bago yung seminaryo nila eh. Kaya ang lay force naging bahagi din ng buhay ni Father Joyu. Pwede ba natin pagkwentuhan yan, Father? Pero long time ago yun. Opo, kahit long time na yon, medyo sariwa pa rin yung alaala na yan. No? Unang-una, dumating ako dito, wala pa kaming building, at meron ng seminarista, wala kaming personnel. Isipin niyo, wala pa kaming personnel noon. Then, kami ay nakitira lamang dito sa isang bahagi ng Holy Apostle Senior Seminary. Sila po yung aming mother house at kami po nasa isang wing lamang nakitira at 5 seminarians and 1 rector, and there was also 1 spiritual director who came a little bit later, no? Father Karl Steinmetz. So siya isang German na pare na assign sa China for a long time. Ang galing niyang mag-Chinese, binabasa niyang dyaryo ay Chinese. Tinanong ko siya, do you still remember your German language? Sabi niya, I love Chinese. Sabi niya. So, wala pa kaming building, may formator na kami, wala kaming personnel, of course, may seminarista pa. So, may seminarista na. Then, in 1987, ang aming refectory ay dito sa lay force, isang bahagi ng lay force. Can you imagine that? Yung aming tirahan ay sa Holy Apostles, ang aming refectory sa lay force. Then 1988 came, naging 13 seminarians na kami. So hindi na kami magkasya sa baba ng Holy Apostles. Ang nangyari ay yung rector namin nakatira sa Holy Apostles, ang kalahati ng seminarians namin nasa lay force, at yung kalahati naman nasa San Carlos Seminary. Kaya dahil kung kayo'y pumunta doon sa San Carlos Seminary, may isang bahagi ng Theologate, ang tawag nila doon sa bahaging iyon, Chinatown. Kasi naging kasaysayan po nila yung kami ay nakitira doon. So, can you imagine that? No? Ang rector nakatira sa Holy Apostles, ang kalahati ay nandito sa lay force, at kalahati ng mga seminarista ay nasa San Carlos. Pero Father, ikaw, saan ka naiwan? Doon ka sa Holy Apostle talaga? Hindi po. Doon ako sa San Carlos. Sa San Carlos sa Seminary. Chinatown. Sa Chinatown na tinatawag nila ngayon. So, in 1989 na lamang na naumpisahan itong pagtayo ng aming seminary. At yung mga seminarians po namin, unti-unti na kaming lumilipat doon. At yung mga paggawa ng mga lamesa, yung mga cabinets namin, lahat ng mga iyan ay dito ginawa sa lay force. Kaya naging kasaysayan din sa amin itong carpentry ng lay force. So, kami taos-pusong nagpapasalamat sa Holy Apostles, lalong-lalo na sa lay force. No? At kami po'y sila po'y naging bahagi ng buhay namin at the very, very start, with so much hope to come up with a seminary in 1989. So, Father, paano yung pagkain niyo sa lay force? Nagsaserve ba ng Chinese ang lay force nung araw? O Filipino food na yan? Ang refectory po namin, located po sa lay force. Ang aming pagkain nagmula sa dalawang source o sources. Una, yung sa San Carlos, dahil centralized po yung kitchen.
may mga pagkain po dumarating from San Carlos at meron ding mga pagkain na nanggagaling po dito sa Lay Force. So, naging convergent point po namin yung aming refectory. And minsan ay may Chinese food po kami, but aming kinakain po ay Filipino food as usual. So lumaki po sila sa Lay Force food. Kasi yung dining area niyo nandito talaga. So ibig sabihin habang nag-grow si Father Joyus sa kanyang bokasyon, nag-assist pala ang community ng Lay Force at ng buong complex sa iyong paglago bilang isang tao at bilang isang pare. So Father, kilala mo yung mga staff ng Lay Force nung mga unang panahon pa? Opo, ang naabutan ko po rito sa Lay Force ay yung mga madreng naka-assign po dito at mga RVM po sila. And I remember Sister Rita Gue, then Sister Ilo, Filomena. At hindi ko na maalala yung iba. Basta ang nandito to help us were the RVM sisters. So nakakatuwa po, talagang walang magi-stagnate. Lahat po, Father, ay lalago at lalago talaga. So may isa lang akong katanungan, Father, di ba nagkaroon ka rin ng chance na maging minister ng isang ministry ng Arkham? Ano po ba yan? Opo, nung panahon na iyon ay in 2004, na-appoint po ako ni Cardinal Sin as Director of the Office of Extraordinary Visions and Phenomena. At that time ay nandun pa yung original na place ng tanggapan na ito sa Caritas Building doon sa Paco. At napansin ko napakalayo kung ako yung director. I have to go there back and forth kung mayroong investigation. So, sumulat ako that time asking if I can transfer the office dito sa Lay Force. At I consulted din dito sa Lay Force at okay naman, mayroon isang lugar doon na vacant. So, ayan, in 2004 or 2005, nakalipat na po ako dito sa Lay Force. And Lay Force was the one who helped us to have an office of the extraordinary visions and phenomena. Kasi dalawa pong concern po ito. Yung una, yung tinatawag na supernatural investigation. Yun po yung mga investigation about yung mga mahal na birhen na luha, yung mga nasayo ng mga Santo Niño, yung mga mahalimuyak na mga rosas niyan at yung mga oil, yung mga ganon, kung meron bang kababalaghang nangyayari. Sa kabila naman, yung tinatawag na preternatural office, yun doon yung mga nasaniban ng demonyo, yung investigation about mga white lady na yan, so mga aswang, mga multo, doon po yun. So, bale, kung ikaw po yung director ng Extraordinary Visions and Phenomena, dalawang hahawakan mong opisina, supernatural at yung preternatural. At dito nangyari po yan sa Lay Force. At malaking naging bahagi ng buhay ko as pare. Mula nung pagiging seminarista hanggang itong aking pagiging director ng Extraordinary Visions and Phenomena. At hanggang ngayon, sa itong mga pagtatanong at ito'y nangyayari dito sa Lay Force, at kayo mag-celebrate ng 40th, no? Yes po, Father. Oh. So maraming salamat. This is part of our gratitude to the Lord na ikaw ay pumarito para i-celebrate natin these beautiful memories. At saka sabi nga, kung sinabi mo yung hope kanina is not a concept, it's not an idea, but an experience. Likewise, sa mga shinare mo po, Father, Lay Force is no longer a center alone, but it is also an experience, a journey of life. Maraming dumadaang tao dito na nababago ang buhay, nagkakaroon ng baon na karanasan katulad mo. So, Father, another episode pa lang kailangan natin para dun sa iba pang mga katanungan natin. Pero
ano po ang hope mo naman for our lolos and lolas, titos and titas, or the general public, at ganoon na rin sa lay force? What is your hope? May dalawang bagay lang po ang aking isi-share. Unang-una po, ang bawat bukasyon ay dahil ito'y nagmula sa Diyos. At siya po'y nagbibigay ng bawat isa sa atin ng bukasyon. Sure na sure po tayo, aalagaan po tayo ni Lord. No, He will never leave us because the vocation comes from Him. We are just instruments of His call. Kaya every moment sa buhay natin, hindi mawawala at hindi pwedeng hiwalayin ang vocation at hope. And in as much as vocation exists, hope exists. In as much as hope exists also, vocation will also be a necessary thing that exists. So in other words, God, who is the source of hope, will always find instruments of that hope, and it is vocation. Yun ang una. Pangalawa po, we can never live ourselves alone. God will always have companions around us. No? Tama yung sinasabi na no man is an island. No? God will always have someone to help you to grow in vocation. And sa akin, bilang pare, no, recalling all these things, no, tracing all the people since my seminary years, no, God has chosen people and institutions, places to help me in my vocation. At ngayon, pinag-usapan natin yung lay force, celebrating 40 years. And my life here has been also groomed and helped and assisted by the generosity of lay force. So in other words, though hindi ko alam kung ano mangyayari dati kasi lilima lang kami, walang seminaryo, ano ba ito? So, but because of people around, my vocation has grown and the wish and the dream of the Lord has come true because of the help of people and institutions like lay force. Thank you very much. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, Father, sa susunod pang mga panahon, aanyayahan ka namin uli sa iba namang topic, no? Ang dami pa natin mga pwedeng itanong kay Father. Pero ngayon, hayaan mo naman, Father, na kami namang mga laiko ang magdadasal para sa inyo na mga kaparian at sa huli ay naway ibigay mo sa amin ang iyong huling pagbabasbas. Prayer for Priests by St. John Vianney. God, please give your church today many more priests after your own heart. May they be worthy representatives of Christ, the Good Shepherd. May they wholeheartedly devote themselves to prayer and penance, being examples of humility and poverty, shining models of holiness, tireless and powerful preachers of the Word of God, zealous dispensers of your grace in the sacraments. May their loving devotion to your Son Jesus in the Eucharist and to Mary his mother be the twin fountains of fruitfulness for their ministry. Amen. Amen. Final blessing, Father. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Thank you very much, Father Joe. Be the more you. We'll see you again on Monday.